Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Naniniwala ka ba sa past life? Iyon bang paniniwala na nabuhay ka ng ilang beses sa iba't ibang panahon? Paano naman ang soulmate? Naniniwala ka rin ba na kahit ilang taon pa ang lumipas at kahit ilang buhay pa ang iyong makamulatan ay paniguradong magtatagpo kayong dalawa sa araw na itinakda? Pakinggan natin ang misteryosong paglalakbay ng bida sa ating kwento na si Sunshine patungo sa kanyang nakaraang buhay, papunta sa kasalukuyan para mahanap ang taong minsan na niyang minahal sa magkakaibang buhay. Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng Gabi. Si Sunshine ay isang scholar sa isang universidad. Tahimik at bihirang makita si Sunshine na nakikihalubilo sa ibang tao. Pero malalim siyang tao. Matalino at maraming katanungan ang kanyang isipan. Ginugugol niya ang oras sa pagbabasa ng mga libro para mahasa palalo ang kanyang kaalaman. Lalo na iyong mga libro na may kinalaman sa kasaysayan. Hindi niya mawari sa kanyang sarili kung bakit nakahiligan na niyang malaman ang kasaysayan ng bawat lugar na pinupuntahan at nakikita niya. Lahat ng may kinalaman sa nakaraang alaala ng ating bansa, inaalam niya. Ang mga lumang kagamitan, paborito rin niya. Sa bawat probinsya nga na kanyang dinadalaw, naghahanap siya ng mga lumang bahay para kahit sa ganung paraan ay maranasan naman niya kung paano nabuhay ang mga tao sa unang panahon. Busog ang kanyang utak sa kaalaman pero wala siyang ibang masabihan tungkol doon. Ulila na kasi si Sunshine. Wala rin siyang mga naging kaibigan hindi dahil sa masama ang kanyang ugali. Hindi lang talaga maabot ng mga tao sa paligid niya ang nararating ng kanyang utak. Ayos lang naman iyon sa kanya. Nasanay na siyang mag-isa. Wala nga rin siyang karelasyon na mapagsabihan ng lahat tulad ng ibang kakilala niya. Pero ayos lang sa kanya. Basta't masaya siyang nagbabasa ng mga kwento sa nakaraan at dumadalaw sa mga makasaysayang mga bahay at lugar, alam niyang magiging masaya pa rin siya. Minsan, isang buwan ng Abril, nagbakasyon siya sa isang probinsya. Pinili niyang tumuloy sa isang antigong bahay. Tuwang-tuwa si Sunshine na nahiga sa atay bed. Isang antigong kama na impluwensya pa ng mga Chinese sa ating bansa. Matibay pa rin ang hinabing ratan na kung tawagin ay soluhiya. Maganda ang mga nakaukit na mga bulaklak at meron pang tila mga kalabasa sa 4 na poste ng kama. Ayon sa tagapag-alaga ng bahay, iyon daw ang patunay na lehitimo ang antigong atay bed. Buong araw na nanatili si Sunshine sa kwartong iyon. Hindi na siya lumabas pa para mamasyal dahil na-enjoy na niya ang kagandahan ng kanyang kwarto. Para talaga siyang nasa sinuunang panahon. Nagbasa na lang ito ng libro tungkol sa mga nangyayari sa panahon ng Kastila. Napulot nga lang niya ang librong iyon. Sinubukan niyang hanapin ang may-ari pero walang kahit na anong detalye na nakasulat sa libro para maibalik niya iyon.
Kaya itinago na lamang niya ang libro at naisip na lang na regalo iyon sa kanya ng universe. Dahil mahilig siya sa mga ganong klase ng babasahin. Wala pa siya sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa nang bigla siyang hilain ng antok. Sa kanyang pagtulog, napadpad siya sa kakaibang panaginip. Nasa panahon daw siya ng Kastila. Lahat ng nasa kanyang paligid ay pamilyar siya base na rin sa mga nabasa niyang libro. Alam niyang panaginip iyon at hindi niya inaksaya ang bawat segundo na tulog siya. Kung saan-saan siya napadpad hanggang sa may humintong isang kalesa sa harapan niya at inaaya siyang sumakay. Nagpaunlak naman si Sunshine. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang kalesa basta nagtiwala lang siya. Hanggang sa ibinaba na siya malapit sa isang ilog. Mabilis na nawala ang kalesa. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at para bang hinihila siya ng hangin patungo sa ilog. At doon, sa malayo pa lang, tanaw na niya ang isang napakalaking puno ng mulave. Bihira nang makakita ng ganong klase ng puno sa kasalukuyan. Sa pagkakaalam nga niya, iyon ang madalas na ginagamit na kahoy sa mga bahay nung unang panahon. Matibay kasi ang mulave at madalas ay sa panglabas na parte ng bahay ito ginagamit dahil kaya nitong protektahan ang buong bahay sa papalit-palit na panahon at klima. Sa paglapit nga ni Sunshine sa puno ng mulave, agad niyang nakita ang isang nakatalikod na lalaki. Nakasandal ito sa puno. Nakasuot ito ng barong, pantalon at salakot naman para sa ulo. Mabilis ang naging pagtibok ng kanyang puso. Parang pamilyar siya sa lalaking iyon. Parang pamilyar siya sa lugar, lalo na sa ilog at sa punong mulave. Hanggang sa biglang lumingon ang lalaki sa kanya. Ngumiti at tila inaasahan ang pagdating niya. Tinanggal nito ang salakot sa kanyang ulo para magbigay galang sa dalaga. Akala ko'y hindi mo na ako sisiputin, mahal ko. Kung mamarapatin mo, gusto sana kitang makasalo sa pagtanaw sa ganda ng ilog. Hindi maintindihan ni Sunshine kung anong mahika ang naibuhos sa kanya nung mga oras na iyon dahil agad siyang lumapit sa estranghero at buong pusong nagtiwala rito. Nang makalapit ito ay sabay silang tumitig sa buhay na ilog. Halos manlaki ang mga mata ni Sunshine dahil sa tuwa. Napakaganda ng agos ng ilog. Napakalinis at makikita mo pa ang mga isdang lumalangoy. Pwede ka ngang manalamin sa sobrang linaw ng tubig. At pagtingin niya sa kalangitan, nagpapatagisan sa ganda ang kulay kahel at kulay lila. Napakaganda. Para talagang minsan ay nakita na niya iyon. Pero hindi lang niya maalala kung kailan eksakto. Masaya akong nagbalik ka sa panahon na ito. Mahal ko, pagbalik mo sa iyong panahon, magkikita tayo.
Hahanapin kita. Pangako, hintayin mo ko. Hinalikan ng lalaking iyon ang kamay ni Sunshine at doon na nagising ang dalaga. Liham ng gabi. Hindi iyon ang huling beses na napanaginipan niya ang misteryosong lalaki na sa hula niya ay nabuhay pa nung panahon ng Kastila. Mula noon, gabi-gabi na siyang dinadalaw sa panaginip ng lalaking iyon. Laging pinapaalala sa kanya na maghihintay ito sa kanya. Kahit sa ibang panahon, kahit sa ibang pagkakataon. Masasaya ang mga panaginip na kasama niyang lalaking iyon. Lagi silang nagtatagpo sa harapan ng ilog sa puno ng Molave. Ang oras ay bandang dapit hapon. Lagi nilang inaabangan ang pagtulog ng araw. Dahil sa pagpapahinga nito, nakikita nila ang pagkalat ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Napakaganda. Hindi matatawaran ang ganda. Madalas na may mga baong kakanin at malapot na tsokolating inumin ang lalaki. Pinagsasaluhan nilang dalawa iyon at kapag naubos na nilang pareho, saka hahalikan ng lalaki ang kamay ni Sunshine. Papangakuan siyang muli na magkikita sila sa kasalukuyang panahon. At kapag nabitawan na ng lalaking iyon ang kamay niya, saka naman siya magigising at magbabalik sa kanyang realidad. Hindi nalaman ni Sunshine ang pangalan ng lalaki at kung sino nga ba ito sa panahon ng Kastila. Kapag magkasama na kasi sila sa panaginip, nakakalimutan na niyang magtanong. Ninanamnan na lang ni Sunshine ang masasayang minuto na tulog siya at kapiling sa panaginip ang misteryosong lalaki. Hanggang isang araw, naisipan ni Sunshine na lumapit sa isang psychic. Isang taong may malaking kaalaman tungkol sa mga nakaraang buhay o past life ng isang tao. Malakas ang kutob ni Sunshine na isang past life ang napanaginipan niya at malaki ang bahagi ng lalaking iyon sa kanyang nakaraang buhay. Hindi nga siya nagkamali. Nagpa-past life reading ito at doon niya nalaman na may unfinished business sila ng misteryosong lalaking napanaginipan niya. Naging masakit daw ang kinahinatnan ng kanilang relasyon at hindi iyon nagkaroon ng maayos na katapusan. Kaya marahil, nagpaparamdam ang misteryosong lalaki sa kanya sa panaginip. Para magkaroon ng katuluyan ang kanilang nasimulang pagmamahalan. Ang lalaki na raw na iyon ay ang kanyang soulmate. Ilang buhay daw ang kanilang pinagsamahan pero pare-parehas na bigo silang magkatuluyan. Halos maiyak si Sunshine sa mga nalaman niya. Hindi na nito tinapos ang sinasabi ng psychic sa kanya at nagpaalam na ito agad para umalis. Pero bago makalabas si Sunshine sa bahay ng psychic na iyon, nagsabi ito na muling magpapakita ang lalaki sa panaginip o ang kanyang soulmate. Kailangan daw niya itong paghandaan dahil masasakit ang mga susunod niyang malalaman. Tumatak sa kanyang isipan na ang huling sinabi ng psychic at makalipas ang 7 gabi sa kabilugan mismo ng buwan, muling nanaginip si Sunshine. Tumatakbo raw ito kasama ang misteryosong lalaki. Pareho silang takot. Ramdam ni Sunshine ang kaba sa kanyang dibdib.
Dapit hapon noon at kahit anong ganda ng kulay ng kalangitan ay hindi nito matanggal ang nababalot na takot sa puso ng dalaga. Dahil nakikita niya mula sa kanyang likuran ang mga lalaking nakauniporme at hinahabol sila. Nagmadali silang tumakbo patungo sa ilog at tila gustong magpasaklolo sa puno ng mulave. Pero bago pa man nila mahawakan ang punong kahoy ay bigla na lang nakarinig si Sunshine ng magkakasunod na putok ng baril. At bigla ay natumba silang pareho ng misteryosong lalaki. Napahiga silang pareho sa damuhan at doon nakita ni Sunshine na nabaril sa likuran ng lalaki. At mukhang bago magdilim, babawian na ito ng buhay. Pero nakayanan pa rin itong hawakan ang pisngi ni Sunshine at saka nagsalita. Mahal ko, patawarin mo ko kung hindi na kita masasamahan sa panahon na ito. Pero sa susunod na panahon, sa kasalukuyang panahon, andun ako. Maghihintay sa'yo. At doon na biglang nagising si Sunshine. Basang-basa ang kanyang mga pisngi dahil sa tuloy-tuloy na pagluha. Doon nagkaroon ng kalinawan ang lahat. Hindi niya maintindihan. Pero tila nagbalik ang mga alaala ng nakaraan niyang buhay. Liham ng gabi. Naalala ni Sunshine ang sinabi ng psychic na sa ilang buhay na pinagsamahan nila, hindi sila nagkatuluyan ng misteryosong lalaki. Doon na nakaramdam ng takot si Sunshine na kung magkita man sila ulit ay hindi pa rin sila magwawagi na magsama hanggang pagtanda. Dahil nga sa maagang pagkaulila niya sa mga magulang kaya andun ang takot ni Sunshine na muling maabandona ng taong mahal niya. Natatakot na siyang makaharap ang misteryosong lalaki o ang kanyang soulmate sa takot na papasiyahin lang siya sa una pero babawiin sa huli ang kanyang ligaya. Kaya naman gabi-gabi niyang pinagdarasal na hindi na sana siya dalawin pa ng kanyang soulmate sa panaginip. Umiiwas na siyang magkaroon ng panibagong kabiguan sa buhay. Mukha namang napagbigyan ang kanyang kahilingan dahil hindi na siya muling dinalaw pa ng kanyang soulmate sa kanyang sumunod na mga panaginip. Namuhay na muli siya tulad ng dati. Normal na muli ang lahat pero hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang lungkot. Lungkot na parang papunta na sa pagluluksa. Parang hindi ang katawang tao niya ang nakakaramdam nun kundi ang kanyang kaluluwa. Pero pinilit niyang iwaksi ang kanyang nararamdaman. Hindi siya pwedeng maging malungkot sa isang taong hindi pa naman niya nakikilala sa panahon ngayon. Mabilis lang na lumipas sa mga araw, buwan at mga taon. Tuluyan na ngang nakalimutan ni Sunshine ang tungkol sa kanyang soulmate. Nagkaroon na siya ng maganda at matagumpay na trabaho pero pagdating sa pag-ibig lagi siyang bigo. Hindi niya mawari kung ano bang problema. Hanggang isang araw, nabigyan ng kasagutan ng lahat. Inaya siya ng isang katrabaho na magbakasyon sa kanilang probinsya. Agad naman siyang sumama. Kahit alam niyang alanganin ang kanyang oras ay napapayag siya ng katrabaho niya. Nakatira siya sa isang lumang bahay. At nung nakita ni Sunshine ang bahay na iyon, nakaramdam siya bigla ng lungkot. Pati kasi ang pagmamahal sa mga lumang bahay at sa kasaysayan ay tinalikuran na niya.
Kaya ang pait lang na makakita muli ng lumang bahay na minsang nagbigay ng saya sa batang puso ni Sunshine noon. Isang hapon, nagpaalam si Sunshine sa kanyang katrabaho para maglakad-lakad. Hinayaan naman siya nito. Tahimik na binaybay ni Sunshine ang payak na probinsya. Sariwa ang hangin at berde ang kulay ng paligid. Kaiba sa nakasanayan niya sa Maynila na puro building. Dahil naaliw siyang masyado sa kanyang paglalakad, hindi na niya napansin na patungo na pala siya sa isang ilog. At nang matanaw niya iyon, kumabog ng malakas ang kanyang puso. Pamilyar ang ilog na iyon. At nang ilibot pa niyang muli ang kanyang mata sa paligid, nakita niyang at naramdaman na pamilyar talaga siya roon. Hindi siya pwedeng magkamali. At sa pagsipat niya pang muli sa kapaligiran, nakita niya ang pinakapamilyar sa lahat. Ang malaki at matandang puno ng mulave. Nanginginiga ang mga paa ni Sunshine na lumapit sa puno ng mulave. Gumagalaw-galaw ang mga mayayabong nitong mga sanga na tila inaasahan ang pagdating niya. Napaiyak na lang siya at biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mga naging panaginip niya. Sumandal siya sa puno ng mulave. Nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib na matagal din niyang hindi naramdaman. At pagtingin niya sa kalangitan, biglang nagtalo ang kulay kahel at kulay lila. Patulog na pala ang araw at doon na tuluyang napaiyak si Sunshine. Naupo na lang ito at napayakap sa puno. Maya-maya pa'y humangin ng mahinahon. Masarap sa pisngi ang hangin iyon at makalipas ang ilang sandali, nakarinig siya ng pamilyar na boses. Dumating ka. Maiksi lang ang mga salita pero sapat na iyon para buhayin ng sigla sa puso ni Sunshine. Napatingala ito at nakita niya ang maamong mukha ng misteryosong lalaki sa kanyang panaginip. Hindi na ito nakasuot ng barong at salakot. Bagkus, nakasuot ito ng damit na naaayon sa kasalukuyang panahon. Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Dugtong pa ni lalaki habang hindi matanggal ang ngiti nito sa labi. Nanginginig ang buong katawan ni Sunshine sa kanyang pagtayo. Muli itong sumandal sa puno ng mulave. Hinayaan niyang magsalita ang lalaki hanggang makabawi na siya ng lakas. Ang tagal kitang hinintay dito. Mula nung dinalaw mo ko sa panaginip ko, may ilang taon nang nakakaraan. Bata pa lang ako noon pero naniniwala akong totoo ka. Hindi nga ako nagkamali. Totoo ka. Patuloy ni lalaki. Napahawak lang si Sunshine sa puno ng mulave. Napatingin din sa puno ang lalaki. Sinamahan tayo ng puno ng mulave sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sinamahan niya rin ako sa paghihintay sa pagbabalik mo. Matibay siya. Katulad ng pag-asa kong muli tayong magkikita.
Sa huling sinabi ng lalaki na paiyak na nga si Sunshine. Hindi siya makapaniwalang totoo lahat ng nangyayari. Anong misteryo ang nangyari at naitawid ang nakaraang buhay nila sa kasalukuyang panahon? Bakit sila pinagbigyan ng tadhana na muling magkita? Napangiti si Sunshine. Ito na ba ang tsansa nila para makabawi na sa mga naging buhay nila na hindi sila nagkatuluyan at nagkasama? Ito bang kasulukuyang buhay nila ang siyang magbibigay ng katuparan sa kanilang naudlot na pagmamahalan? Magsasalita na sana si Sunshine pero naudlot iyon nang marinig ito o nang makarinig ito ng mga matitinis na boses ng mga batang tumatakbo palapit sa kanila. Sinalubong sila ng buong pagmamahal ng lalaki. Niyakap niya ang mga bata. Narinig ni Sunshine na tinawag siyang papa ng mga bata. Para siyang nadurog sa kanyang narinig. Napatingin sa kanyang lalaki at sa kabinulungan ang mga bata. Maglakad na raw pa uwi ang mga bata sa kanilang nanay at susunod na lang ito sa kanila. Mabilis namang sumunod ang mga bata at naglakad na palayo sa kanilang dalawa. Nabalot muli ng katahimikan ang paligid ng ilog nang makalayo na ang mga bata. Tumahimik na rin ang pag-iingay ng mga sanga ng mulave. Tila nakikisimpat siya sa nararamdamang lungkot ng dalaga. Wala ni isa sa kanila ang piniling magsalita. Nakatitig lang sila sa patulog na araw. Hinintay kita. Hinintay kita, maniwala ka. Pambabasag ng lalaki sa katahimikan. Sa tuwing dapit hapon, pag nagkukulay kahel at lila ang kalangitan, andito ako palagi. Nakasandal sa puno ng mulave. Umaasang darating ka. Pero nakakapagod din pala. Malugkot na dugtong ng lalaki. Doon palang nagkaroon ng lakas ng loob si Sunshine para magsalita. Dumating naman ako, pero nahuli ako. Pasensya ka na kung natagalan. Natakot lang kasi ako. Muli na namang sumilay ang mga luha sa mga mata ni Sunshine. Huminga ng malalim ang lalaki. Nakatakda lang siguro tayong magtagpo sa panahon ngayon, pero tulad ng ibang naging buhay natin noon, hindi pa rin tayo papalaring magkasama sa mahabang panahon. Paalam muna sa ngayon. At baka sa susunod na buhay, baka pala rin tayo. Mapait na ngumiti ang lalaki at saka tumalikod na ito para iwan muli si Sunshine. Walang nagawa ang dalaga. Walang nagawa kundi ang tanggapin na hindi para sa kanila ang kasulukuyang panahon. Pero sa kanyang puso, merong isang katanungan na gustong mabigyan ng kasagutan. Sa susunod na buhay nila, baka kasama na ba nila ang isa't isa hanggang pagtanda? Liham ng gabi.